Hello everyone! Ako po muli ang iyong Manungsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa ating mga pangarap, ambition, aspiration, dream. Pero ang ating mga pangarap sa buhay ay para sa akin hindi basta-basta. Dahil kaakibat nito ang matinding disiplina sa sarili, sa oras, at siyempre sa pananalapi. Muli, ang ating mga pangarap sa buhay ay kalakip nito ng matinding disiplina sa sarili, sa oras o panahon, at sa pananalapi. At siyempre, hindi nawawala yun doon ng tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Madali ba nating makamit ang ating mga pangarap? Madali ba natin makamit ang mga gusto natin sa buhay? Siyempre, mahirap yan. Kapag ka walang tamang concentration, kapag ka walang tamang disiplina. Kaya tayo nangangarap kasi gusto nating mapaayos or mapaganda ang ating buhay in the long term. Kaya tayo nangangarap kasi dahil gusto nating mabigyan ng magandang buhay ng ating pamilya. At kaya tayo nangangarap dahil gusto nating hindi na tayo bumalik kung anumang dating pinagdaanan natin ng hirap ng buhay. Iyon ang mga dahilan kung bakit natin gustong mangarap ng mas magandang buhay. At gusto natin ito ay long term. But you know what? We can't get our dream without our goal. We can't get our ambition without our aim. And we can get our aspiration without our objective. Yon ang napakalagang bagay para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Minsan madaling sabihin na ang pangarap ay madali lamang makamit. Pero tulad ng sinasabi ko, kalakip nito ang matinding disiplina sa sarili, ang matinding disiplina sa oras, at ang pinakamahirap ay matinding disiplina sa pananalapi. Yun ang mga paraan para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. You know what? If you don't have any goal, aim, or objective to achieve your dream, your aspiration, your ambition in life, chances are you could easily be fell down. Ang pagkamit ng ating mga pangarap, kalakip nito ang matinding disiplina at matinding sakripisyo. Bakit? Kasi ito yung pundasyon mo. Ito yung pundasyon natin para makamit natin ang ating mga pangarap. Magbibigay lang ako ng mga halimbawa na base sa aking mga karanasan. Sa aking paggawa ng aking vlog, maraming nagme-message sa akin personally. Lalong-lalo na yung mga nakakakilala sa akin. At ito yung mga karamihan na mini-message nila sa akin. Sinasabi nila, "Nako, itigil mo na yan, sir. Nako, itigil mo na yan, bro. Nako, itigil mo na yan. Kasi kung di naman ang viewers mo." Tapos minsan tinatanong nila, "Ilan na bang viewers mo? Ilan na bang subscribers mo?" Minsan napapangiti nila ako ng, alam mo yon, yung may pag-unawa sa kanila. Yung ngiting may humbleness. At yung ngiting may layunin, may goal sa kung ano yung ginagawa ko. Bakit? Kasi napaka-importante yung goal mo, napaka-importante yung layunin mo, napaka-importante yung objective mo. Imagine mo, kapag magbabase lang ako sa mga sinasabi nila or madadala ako sa mga sinasabi nila, siguro nag-give up na ako ngayon. Kasi nga, as you notice, wala ako talagang subscribers. Walang nanonood sa akin. Kasi people would prefer to watch videos that are kind of entertainment. Videos that are funny, and sometimes videos that are negatives. At yun yung mga gustong-gustong pinapanood ng mga tao. They don't prefer to watch videos that are educated, videos that can be learned, especially when it comes to financial things, health, and other stuff that are good for them. Ayaw nila yun. They get rid of these things. Like what I said, they prefer to watch videos that are kind of entertainment,
kind of funny, negative videos. Gustong-gusto nila yon. Well, hindi ko naman sila masisisi kasi nga, mas nag-enjoy sila doon. So, yung mga videos na ginagawa ko at ginagawa ng iba na katulad ng ginagawa ko, they find themselves boring. So, my point is that they are focusing of what the result. Hindi ganon. Ang pagkamit ng pangarap ay focus ka doon sa kung ano ba yung layunin mo, kung ano ba ang iyong objective. So, yung palagi kong sinasabi, unahin mo muna makatulong sa kapwa bago pa kung ano yung pangarap mo o yung gusto mo na maaaring mangyari sa'yo in return. Yun ang tamang pagkamit sa iyong mga pangarap. Let's get to another example or perspective. Sa pagninegosyo, ganun din. Kapag ka magninegosyo ka at iniisip mo yung balik mismo na po pwede mong kitain sa iyong negosyo at hindi ka focus masyado sa iyong products or services, aba, malulugi ka at malulugi ka talaga. Doon napaka-importante yung numbers sa pagninegosyo. Pero siyempre, unahin mo ang iyong produkto. May kalidad ba ang iyong products? May kalidad ba ang iyong services? In that way or ways, yung return nun ay talaga namang maayos. Sa aya't gusto mo, yung ROI mo maayos. Kasi nga, inuuna mo yung service mo o yung product mo or products mo para sa mga tao, yung merong quality. At sa kahit anong bagay, focus ka lang. Mapaserbisyo man yan or mapaprodukto man yan. Or sa trabaho mo, kung ikaw ay nakikiamuhan sa isang kumpanya. Focus ka lang dahil sa aya't gusto mo, may magandang result yan. Sa pagkamit ng pangarap ay ganun din. Dapat meron kang layunin. In this way, makakamit mo ang iyong pangarap. Makakamit mo ang iyong ambisyon sa buhay. Imagine kung wala kang layunin or objective, so ang iyong pangarap, hindi mo yan makakamit. Kasi in the long run, habang binabagtas mo ang iyong pangarap, marami mga obstacles yan. Marami mga pagsubok yan. At most probably, ang iyong pundasyon, ang iyong kakayahan ay madaling mag-give up din. Bakit? Kasi nga hindi ka nakafocus sa iyong goal. Dati, merong isang nagtanong sa akin at sinabing, ilan na yung subscribers mo? Ang sagot ko ay hindi po ako nagfo-focus sa subscribers. Nagfo-focus ako doon sa kung anong naikikater ko o naitutulong ko sa aking kapwa. At ito yung pumapasok palagi sa isipan ko. Yung isang tao o subscriber na nanonood sa akin at seryoso siya, alam ko, nakakatulong ako sa kanya. At alam ko, sa isang taong yon, o pwede niya ring ma-share sa iba. Bakit? Kasi galing ako doon eh. At ito ang maganda. I walk my talk. Minsan, ang ibang tao nanonood din sa mga ganitong classic vlogs, pero on that moment only, para bang they carried away their emotions, their feelings, pero after that, wala na naman. Hindi nila nagagawa mismo yung kanilang pinanood na magandang aral. Bakit? Kasi nga, wala silang layunin, wala silang goal. May pangarap sila pero walang goal, walang layunin. So basically, walang tama at maayos na pundasyon sa pagkamit ng pangarap. Kaya ako, kahit isa, dalawa, tatlo ang nanonood sa akin, walang problema sa akin. I'm not after about subscribers that I have. I'm after about things or good things that I cater at naisasagawa or naisasabuhay nila. Tulad ng sinasabi ko, yung isang taong nanonood sa akin at naisasabuhay niya at naisasagawa niya, malaking bagay na sa akin. At least, nakatulong ako. At alam ko, sa sarili ko, na yung taong yon ay may ibabahagi niya rin sa ibang tao. Meron dyan, paramihan ng subscribers, paramihan ng viewers. Well, masaya ako para sa kanila, personally. I'm not trying to discriminate or to brag someone in this community. Marami dyan, gumagawa ng mga vlogs na wala namang katuturan. I mean, wala lang. Pero maraming nanonood, maraming subscribers. Well, I'm happy for them, like what I said. Pero hindi na nakapagtataka talaga. Mas preferred ang tao manood sa mga ganyang bagay. Kumpara doon sa mga educational ones, lalo na sa pamumuhay, sa pananalapi, sa kalusugan, at iba pa mga bagay na magaganda na videos na pwedeng kapulutan ng aral. Pero ito yung masama. Kapag ka naman ay ikaw mahilig
manood ng mga educational videos sa buhay, sa pananalapi, sa hanap buhay, sa kalusugan at iba pa. Nanonood ka, alam na alam mo, pero wala ka sa execution. Muli, bumabalik doon sa walang magandang layunin, walang magandang pundasyon, walang magandang aim. So yung pangarap mo, hindi mo talaga makakamit kasi hanggang doon ka lang. Alam niyo po, saturated na ang YouTube community. Saturated na talaga. Maraming klaseng videos na lumalabas. At isa sa mga ito ay yung mga educational videos. Marami na. Pero ang malungkot nito ay marami ang nanonood sa mga ganitong klaseng videos, kulang naman talaga sa aksyon. Kulang na kulang. So wala din. You just carried your emotion on that particular moment when you watch it. You just carried your feelings. Then after that, wala na ulit. So, mahina ang iyong pundasyon, mahina ang iyong layunin, mahina ang iyong aim sa pagkamit ng iyong pangarap, ng iyong dream. So, useless. Kaya ang humble advice ko, you have to know and focus on your goal, on your aim, to meet your ambition or dream in life. Muli, ako po ang iyong Manong San na nagsasabing, sana po, makatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat.